Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Scorpio is letting go. Sabi dito, if someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. 'Di ba? Kasi kung ito ay pampagulo lang ng isip mo, pampagulo lang ng buhay mo, eh bakit pa, 'di ba, bibigyan mo ng room 'yan sa buhay mo. Eh kung negative ang energy na hatid nito sa inyo, so you don't deserve that, 'di ba? You don't deserve that. So, don't settle for less, ika nga. Kasi there, for sure, there will be better people, no, na po pwede mong pakisamahan or pa pwede mong i-welcome sa buhay mo. So, free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. That's very true. Diba? Huwag mong stressin ang buhay mo. Huwag mong stressin yung sarili mo. Diba? Just to make a relationship to be successful. Kasi sa isang relationship, kaya nga relationship kasi dalawa kayo dyan. Hindi lang ikaw yan, hindi lang ikaw mag-isa. Kaya hindi kailangan, hindi dapat na ikaw lang talaga yung mag-e-effort, ikaw lang yung magpapakita ng pagmamahal, hindi lang ikaw yung mag-aalaga sa person mo. Dapat you are also getting the same attention, 'di ba? Kaya kung sa tingin mo kasi hindi magpo-prosper ang isang relationship kung yun is one-sided lang, 'di ba? Yung ikaw lang, puro lang ikaw. Ikaw lang mag-aalaga, ikaw lang yung nagmamahal, ikaw lang yung alam mo yun, nagke-care, 'di ba? Papaano ka naman? Bakit ka pa pumasok sa isang relationship, 'di ba? So hindi na yun relationship, 'di ba? Kung puro ikaw lang yung puro ka give tapos wala ka namang natatanggap, 'di ba? So, kaya nga relationship kasi dalawa kayo. Dalawa kayong dapat nag-e-effort, dalawa kayong dapat nag-aalaga sa relationship ninyo para mag-grow ito lalo, mas maging stronger lalo, 'di ba? So, maaari 'no, na baka ang iba sa inyo may gano'ng sitwasyon kaya kailangan mo na rin na i-release ito, 'di ba? Release yourself from that kind of relationship kasi hindi 'yun relationship kung puro lang ikaw, ikaw ng ikaw. So, what else? We have twin flame. This person is your mirror soul. This is why connection feels so sacred to you. So, this is for sure, this is for others of you, Scorpio. Kasi nga, siyempre, lahat tayo, may kanya-kanya tayong path na pinagdadaanan. So, for others of you, maaring ito yung sitwasyon ninyo sa love life, maaring ang iba naman sa inyo, ito. 'Di ba? So, pwede ng iba din sa inyo rito kung sino man yung kasama ninyo sa buhay. Sa ngayon, maybe you have figured out na that person is your twin flame. 'Di ba? Maaring na ah, na figure out na ninyo na yung taong ito, eh, talagang ito yung masasabi mong person mo. Ito yung taong karamay mo, magiging karamay mo sa buhay. Ito yung taong parang ang lalim na ng pinagsamahan ninyo, parang meron na kayong, nakaraan with this person even if wala naman, maaaring bago lang kayong kilala, yung gano'n. So, you are lucky, 'no? You are lucky in this case kung merong ganitong sitwasyon ang iba sa inyo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads, no? Malaking tulong po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto nyo naman na mag-join kayo sa membership. So, we have it will happen in the best way possible. Ayan. So, kung ano man ito, maaaring pagpasok sa relasyon, pagkakakilala mo sa isang bagong tao na maaaring magka, magka, mauwi sa isang relasyon kayo. So, whatever the case may be, it will happen in the best way possible. Diba? Kasi kung yan talaga ay para sa'yo, yan ay ipagkakaloob sa'yo ng universe. Yes, maaaring you're going to say yes to someone. Pupuwede na baka kayo ay may sasagutin na,
Baka mayroong nanliligaw sa'yo, 'di ba? At eto na, baka magye-yes ka na. Baka pakiramdam mo siya na yung twin flame mo. Siya na yung Mr. Right mo or yung Miss Right mo. Kaya you're going to say yes to that person. Or pupuwede rin na na-excite ka, 'di ba? Maaaring nakilala mo na yung taong gusto mo, yung taong minimithi mo, yung dream guy mo or dream girl mo, and maaaring eto na, you will be super excited kaya mapapa-yes ka talaga. So, what else? We have expect the unexpected. Yeah, kasi in the first place, life is full of mystery, hindi ba? Napaka-misteryoso ng buhay, maraming mga bagay ang pupuwedeng mag-unfold na talagang gugulatin ka na lang. Maaaring may mga bagay dito na mangyayari sa buhay mo na hindi mo ine-expect. Kaya just always expect the unexpected. Kaya nga dapat na lagi kang ready for anything. Okay? Kasi you never know kung ano ang dadating. You never know kung sino ang makikilala mo. You never know kung anong mangyayari sa relationship ninyo, 'di ba? So, by the way, maraming salamat for subscribing. Eh, parang nasabi ko na yan kanina. Anyways, so let's take a look kung ano pa yung mga messages para sa'yo at this time. So, we have the Two of Wands. So, pupuwedeng may travel ang iba sa inyo dito. Baka yung travel na 'to could be, kasama ninyo yung person ninyo. Baka makakasama ninyo dito yung loved one ninyo, 'no? So, baka honeymoon ito, baka mamamasyal ang iba sa inyo, something like that. Or since this is also decision making na energy, baka ang iba sa inyo is, doon sa mga merong mga nanliligaw sa ngayon, baka this is something big, no? This could be a major decision na kailangan ninyong gawin sa ngayon. Kasi baka nahihirapan ang iba sa inyo na mamili, no? Or nahihirapan magdesisyon. Kasi maaari na yung isip mo at puso mo is being torn sa ngayon. Diba? Baka torn ang nararamdaman ninyo. Parang gusto ninyo na hindi. 'Di ba? Or maaaring marami kang manliligaw, 'di ba? Kaya siguro nalilito ka kung sino yung pipiliin mo, 'no? So, pupuwedeng gano'n din ang ganap diyan. So, what else? We have the Seven of Swords. Ayan, mag-iingat ka 'no, sa mga ano, mag-iingat ka sa mga sinungaling, Scorpio. Mag-ingat ka, maging ano ka, maging lakasan mo ang iyong radar 'no, be discerning as well sa mga nangyayari. At, 'wag kang 'yun nga tulad ng sinasabi ko lagi ano, na mag-iingat tayo lagi. Kasi sa panahon ngayon ang dami-dami ng manloloko, ang dami-dami ng mambubudol, scammer, 'di ba? Ang dami-dami ng sinungaling kaya, maging ano ka, maging discerning ka, maging matalino ka sa pag-screen ng mga tao na pagkakatiwalaan mo, okay? Lalong-lalo na sa ngayon, 'di ba? For those singles of you na maaaring merong hindi lang iisang manliligaw sa inyo, so 'yun, meron kang choices, meron kang pagpipilian. So maging ano ka, maging, matalino ka sa pagpipili, 'no, kahit sa pag-ibig. Kasi mas mahirap din 'yun, 'di ba, kapag nasasaktan tayo hindi lang ito isang araw, 'di ba, na dinadala natin kundi sometimes it takes months and years for us to get healed, 'di ba? Kaya kung meron kang magagawa para makapamili ka ng iba, mapag-isipan mong mabuti kung sinong pipiliin mong maging jowa, sinong pagkakatiwalaan mo ng puso mo, ay pag-isipan mong mabuti, okay? Kasi may mga desisyon tayo na hindi na natin nababawi, 'di ba? Lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig, 'no? Hindi po puwedeng oo, oo ang sagot mo sa ngayon tapos bukas, makikipaghiwalay na ako, yung gano'n, 'di ba? So, yun. We have High Priestess, ayan. So, sabi ko 'di ba, lagi kayong mag-isip, pag-isipan mabuti, be discerning, at saka pakinggan mo din lagi ang bulong ng intuition mo. Kasi yung intuition mo will always send you a signal kung sino yung mabuti, ang makakabuti para sa'yo, kung alin dito yung sino yung ang mas magandang piliin mo, yung gano'n ano, na makarelasyon, something like that. Okay? Always listen to your intuition kasi yung intuition mo yun ang laging gagabay sa'yo, yun ang laging magle-lead sa'yo towards the right path, towards the right decision. Okay? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.